Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Huwebes sa 7 sa buwan ng Mayo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng gasolina nakaambang tumaas na naman, presyo ng diesel na pipintong bumaba. Halaga ng piso lalo pang nakabawi sa 60 pesos and 42 centavos sa kada dolyar. Paglago ng ekonomiya ng bansa bumagal naman sa unang quarter ng taon. Hiling na TRO kontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ibinasura ng hukuman. Mahigit sa 200 boto, inaasahan sa pagtawid ng articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Iba pa ang personalidad na posibleng kinikilan din umano ng social media personality na si Franco Mabanta, aalamin ng NBI. Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum tumanggap ng pinakamataas sa sweldo sa cabinet noong 2025. Dalawang lalaki pinagbabaril sa Rodriguez Rizal, patay. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Omis Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagbabadyang tumaas na naman ang halaga ng gasolina habang pababa ang presyo naman ng diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa unang 3 araw na trading ng langis sa world market. Sa kasalukuyan, ang presyo ng produktong petrolyo ay ang mga sumusunod. Gasolina may increase sa 2 piso kada litro. Diesel may rollback namang 2 piso kada litro. Kerosene, bawas presyo ng 6.70 per liter. Maaari pang magbago ang figures, depende naman sa magiging resulta ng huling 2 trading day ngayong linggo. Noong Martes ay parehong tumaas ang halos 2 piso kada litro ang presyo ng diesel at gasolina. Lalo pang nakabawi ang piso laban sa dolyar ngayong Huwebes, May 7. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 42 centavos mula sa 61 pesos and 30 centavos kahapon. Mula sa 60 pesos and 85 centavos, malakas na sinalubong ng piso ang pagbubukas ng trading sa 60 pesos and 34 centavos at 60 pesos and 9 centavos sa kalagitnaan ng kalakalan bago nagsara sa 60 pesos and 42 centavos. Samantala, bumagal naman sa 2.8% ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang naitalang growth domestic product mula Enero hanggang Marso ay 3% mabagal kumpara sa ika-4 na quarter ng nakalipas sa taon. Ito din ay hamak na matamlay sa 5.4% na growth rate noong unang quarter ng 2025. Batay sa paliwanag ng Department of Economy, Planning and Development, ang pagtamlay ng paglago ay epekto ng flood control scandal, pagkaantala sa pagpasa ng national budget at ang na-delay na pagpapalabas ng pondo para sa infrastructure projects. Naniniwala ang ahensya na may epekto din ang gulo sa gitnang silangan sa pagbagal ng economic growth ng bansa.
Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang inihaing petisyon ni Attorney Mans Carpio na layong pigilan ang impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanyang asawa ni si Vice President Sara Duterte. Ayon sa QRTC, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa paggamit ng Kamara sa constitutional rights nito pagdating sa impeachment. Sa 5 pahinang desisyon, giniit ni Presiding Judge Madonna Echeverry na may eksklusibong kapangyarihan ang Kamara na gawin ang pagdinig. Ibinasura din ng korte ang hiling na writ of preliminary injunction at ang mosyong kilalanin ang mga balita at YouTube video na tinawag na hearsay evidence at walang probative value. Dagdag pa ng QRTC, wala itong jurisdiksyon dahil co-equal branch nito ang Kongreso, kaya sa kataas-taasang hukuman dapat inihain ang naturang petisyon. Samantala, basurang chismis. Ito naman ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga kumakalat na report na umano'y paghagis nito ng laptop sa kanyang staff na si Atty. Michael Poa. Ayon sa Vice Presidente, kahit kailan ay hindi siya naghagis ng laptop sa kanyang kasamang empleyado o sa isang kasamang abogado. Aniya, hindi rin siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong mag-computer at ginagamit niya lamang ito kapag may Zoom meeting. Pagbibigay din ng pangalawang Pangulo, ang mga kumakalat na chismis ay planado ng kanyang mga kalaban at tila gustuan niyang palabasin na siya'y baliw, mahina ang utak, pro-China at incompetent. Narito si Vice President Sara Duterte. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha ng malaking boto mula sa mga kongresista ang articles of impeachment kay VP Sara Duterte para dinggin na ng Senado bilang impeachment court. Tinatayan ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, miyembro ng Justice Committee, na may higit 200 boto ang makukuha para pagtibayin ang kanilang committee report. Kinumpirma naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng National Unity Party, boto sa impeachment ang 60% ng kanilang mga miyembro. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nananatiling pinakamalakas na ebidensya sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Samantala, sinisilip pa ng National Bureau of Investigation kung may responsibilidad ang iba pang Peanut Media Gallery Network sa nangyaring umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, titignan nila kung may iba pang kasangkot si Franco Mabanta na siyang founder ng PGMN. Kasamang iba pang mga naaresto. Iginit ni Matibag na aksyon lamang sila batay naman sa makakalap nilang mga ebidensya. Nagparamdam sa National Bureau of Investigation ang ilan pang opisyal ng gobyerno na posibleng target ng pamba-blackmail. Sa ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na kasunod ito ng pagkaka-aresto kay Peanut Gallery Media Network Franco Mabanta at 4 na iba pa. Malakian niyang bagay na nasukol ang mga nasa likod ng tangkang pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito po si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Naman diretsong nagsabi na may sila, but from the looks of it, parang yun yung gusto ng direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon gumampi kasi may gano'n na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, pumunta roon. Malaking bagay po to. After we open yung kanilang mga gadgets, we will see it. So, yung mga telepono nila will be under the custody ng NBI as evidence po of this case. Samantala, 15 minuto na makalipas ang 5 ng hapon. Tinanghal namang highest paid Cabinet Secretary si DOST Chief Renato Solidum nung nakalipas na taon. Ito ay batay sa Commission on Audit 2025 Report on Salaries and Allowances ng mga miyembro ng gabinete. Ayon sa COA, tumanggap si Solidum ng 6.66 milyong sweldo at allowance nung nakalipas na taon. Pumapangalawa sa kanya si Labor Secretary Benny Laguesma na nakatanggap ng 5.97 million na compensation.
Pangatlo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na may 5.49 million. Ang iba pa, mga cabinet members na pasok sa top 10 na may malalaking sahod ay sina Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, 5.2 million. DOH Secretary Ted Herbosa, 5.16 million. Secretary Conrado Estrella ng DAR, 5.1 million. Presidential Advisor for Maritime Concern Andres Centeno, 5 milyon. National Security Advisor Ed Año, 4.97 million. Special Assistant to the President Antonio Lagdamayo, 4.96 million. Larry Gadon, ang Presidential Advisor for Poverty, na tumanggap ng 4.95 milyong sahod noong 2025. Patay ang 2 lalaki matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay San Isidro Rodriguez sa Rizal. Ayon sa Rodriguez Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen sa nangyaring krimen. Agad na pinuntahan ng pulisya ang lugar na pinangyarihan, pero kapwa nakahandusay na lamang ang 2 biktima na wala pang pagkakakilanlan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang motibo at mapanagot ang mga nasa likod ng pamamaril. Samantala, lumalakas sa mga panawagan sa Kamara na maging patas naman sa electricity billing sa harap ng dumaraming charges sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Congressman Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List, bukod sa mataas na singil, nakakadagdag pa ang dumaraming listahan ng pass-out charges sa mga consumer. Sa statement ng Meralco, 12% ng total bill ay napupunta sa utility at 88% ay pass-through charges. Ang ilang charges na muna pinapayagan sa ilalim ng EPIRMA law o EPIRA law ay ang iba pang pass-on charges na questionable. Kailangan munang i-request ng mga customer ng Meralco ang staggered o putol-putol na pagbabayad ng kanilang bill. Ito ang sinabi ng kumpanya makaraang ipag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pagpapahintulot sa flexible payment mula Mayo hanggang sa Hulyo habang nasa state of national energy emergency ang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng power distributor na handa itong tumalima sa abiso ng ERC, sakop ang mga household na kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh. Kailangan lamang magtungo ang mga kwalipikadong customer sa nakasasakop na Meralco Business Center upang maasikaso ang flexible payment. Bukod sa staggered na pagbabayad, tiniyak din ng Meralco na tatalima ito sa utos ng regulatory body na itigil muna ang disconnection activities. Samantala, handa namang tumulong ang Philippine National Police sa pagpapatabad ng price gap sa bigas. Ito naman ang tugon ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. sa pahayag ng Department of Agriculture na hihingi nila ang saklolo ng pulisya para mahigpit na maipatupad ang limitadong presyo ng bigas. Dahil dito, inatasan na ang mga lokal na pulis na magsagawa ng strategic deployment, hindi lamang sa mga palengke kundi maging sa mga grocery. Nilinaw naman ng PNP ng DA-DTI at mga lokal na pamahalaan pa rin ang mangunguna sa inspeksyon. Kahapon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na 50 pesos na lamang ang kada kilo ng imported na bigas. Oras na lumabas na ang executive order sa price cap. Itinakda na ng DSWD sa May 11 hanggang May 15, May 18 hanggang May 20 at sa May 28 ang pagpapatuloy ng pamimigay ng cash aid sa mahigit 150,000 na TNVS drivers. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, ito ang napagkasundoan sa pagpupulong kasama ang mga transport network companies. Kabilang sa mga posibleng venue ng payout ay ang Araneta Coliseum sa Cubao, PhilOil Eco Oil Center sa San Juan at SMX Convention Center sa Pasay at ang maging ang SM Mega Mall Hall Trade sa Mandaluyong. Muling iginiit ng DSWD ang pamimigay ng 5,000 pesos cash assistance para sa mga driver matapos ang kaguluhan sa mga payout centers sa iba't ibang lungsod dahil sa mali-maling listahan. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tutuloy naman kasuhan na ng estapa ang driver na sangkot sa pinakahuling gas and run sa isang gasolinahan sa Quezon City. Kahit sumuko pa kagabi ang suspect, desidido ang gas attendant at ang kumpanyang papanagutin ng lalaki sa hindi binayarang 1,500 na halaga ng gasolina. Ayon kay PNP spokesperson General Randolph Tuanio, katwira naman na ng suspect na nakalimot lang siyang magbayad dahil kaaway ang misis sa telepono habang nagpapakarga. Damay pa si Esme.
Tutulong din naman ang QCPD sa pagpapakansela ng lisensya ng driver sa LTO. Lalo't napag-alamang nasangkot na pala ang lalaki sa reckless driving noong Oktubre ng nakalipas na taon. Narito si Tuanyo. Ito naman ay sinusugan ng pinabit nung nasa TEDA na ito ay hindi mo may kaaway sa cellphone niya. Ito naman ay kinumpirma base sa investigation na ang kaaway niya yung kanyang may bahay sa pagkasip na pauwi na sila ay nanggaling sa isang party. Ikaw, Diyos, ha? Pag nagkasawa ka, maawain si Mister, lalo pag dadaan sa gasolina. Nagpapakarga na. Style nito, no? Style mo, bulok. Samantala, arestado ang 6 na katao habang kumpiskado ang 9 na baril sa kasagsagan ng umiiral na gunman kaugnay ng ASEAN Summit sa Central Visayas. Ayon sa Police Regional Office 7, voluntaryong sinuko sa otoridad ang 3 sa mga nakumpiskang armas habang ang 5 ay nasa mata sa police operations at ang isa ay nakuha sa mismong bypass operation. Epektibo ang naturang ban hanggang sa May 11. Sakop ang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Nanatili naman sa heightened alert ang Central Visayas Police simula kahapon kasabay ng pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit. Samantala, nasa maayos na kalagayan naman at hindi nahawa ang 38 Pinoy seafarers na sakay ng MV Hondius na tinamaan ng hantavirus. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, nasa Canary Island ang naturang vessel at pinayagan ng huminto sa pantalan. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Health sa counterparts nito, partikular na sa World Health Organization para sa kalagayan ng bawat tripulanting Pinoy. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DMW kung kailan makakauwi ang mga tripulante. Nakabalik na sa Senado si Curly Descaya kaninang umaga mula sa ospital. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, maayos na ang kalagayan ni Descaya at nabigyan na rin ng clearance ng mga doktor at sa Senado itutuloy ang pagpapagaling. Si Curly ay pansamantalang inilabas mula sa Senado at dinala sa ospital para sumailalim sa operasyon dahil sa injury sa kanyang kanang balikat. Samantala, plano na ngayon ng Department of Social Welfare and Development na maglagay ng mga cooling room sa mga evacuation center sa buong bansa. Ito ay tugon ng ahensya sa nararanasang matinding init at mataas na heat index na nagpapahirap sa mga evacuees. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dublao, kasulukuyan na itong binabalangkas ng kanilang Disaster Response Management Bureau. Paglilinaw ni Dublao, technical assistance lamang ang ibibigay ng ahensya habang ang pondo ay manggagaling naman sa mga lokal na pamahalaan. Narito ang kanyang tinig. Actually, isa sa mga nakikita natin na pwedeng idagdag sa ating mga evacuation centers ay isang cooling area. Kasi ngayon, meron tayong mga women and friendly spaces. Di po ba bahagi yan ng ating guidelines on camp coordination and camp management. But because of the elevated heat temperatures, we could also consider including a cooling area. So yung cooling area na yan, equipped yan with the necessary mechanisms, air cooling machineries. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng halos 300 rockfall events sa Bulkang Mayon sa Magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, 297 rockfall ang naitala kasama na ang 2 pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson. Aabot naman sa 10 volcanic earthquakes ang naobserbahan, kabilang ang 6 na volcanic tremors. Patuloy naman ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at na may panaka-naka at mahinang aktibidad. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. 25 minuto na. Hindi ako makaget over doon sa katwiran ng Mr. Sabi nung mga misis, bakit ikaw? Pag umu-order naman ako sa Shopee, inaaway mo rin ako. Hindi ko naman nakakalimutan magbayad. Nakakataranta daw. Baka nataranta sa misis. Maganda pa. Kapagpagas din kaya. Ay, isusumo kita. Hindi, habang ginagasan ako, sasabihin ko muna ako sisingilin, may kaaway ako. Paparinig ko pa yung boses ng commander. Niraratrat ako sa telepono.
Huwag gagawin yun. Masama yun. Nakikita nyo naman, kawawa naman yung mga gasoline boy. Kasi most of them, i-charge lang ko yan eh. I-charge ho yan ng may-ari ng gasolinahan. Magkano lang ang sweldohin po ng mga gasoline boy. Tapos gagano. Oo. Talagang dapat kasuhan, dapat makulong, dapat managot, dapat magbayad. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita. Sa Balansyado, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado! Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Corneo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dami! Corneo so tanghon. Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, mami. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na mga error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasamang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi atin naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the
the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ang napakatayog at napakatingkad na pagsaludo at pagbati sa isa sa akin hong kaklase noong kolehiyo, barkada, kaibigan ko ito at ngayon ho ay isa ng ganap na general, babaeng general. Ang aking pong schoolmate at kaibigan ni si Police Brigadier General Madeline D. Cacao. Taga Sariaya Sariayahin na rin, classmate ko, ang aming cum laude sa magna cum laude namin na rin sa Inverga noong 1995 na kami nag-graduate. Ibang major lang ito, Polsa ito, Mascom ako. Mayen, General, nako, congratulations. We are proud bilang Quezonian at bilang kaklase mo at bilang kabarkada. Siya po ngayon ay head na ng isang makapangyarihan ding sangay ng Philippine National Police. Yun pong kung tawagin ay Center for Police Strategy Management or CPSM. Siya po ang chief ngayon. Si General Madeline D. Cacao ng Sariaya. At binabati po namin on behalf of Batch 1995 ng Manuel S. Enverga University sa Lucena at ng kaming mga Quezonian, kaming mga kaibigan at barkada ni General. General, salute!
You deserve. Talaga namang yan ang lagi nating pinapangarap at ngayon ay narating mo na. Kaya ikaw ay binabati namin. General, padayon, ma'am. Balansyado! Samantala, atin mo na kausapin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Baka matulungan tayong maipaliwanag ng maigi, Joshua, yung yung binabayaran nga ba natin, yung kuryente ng 4-piece. Asek, magandang hapon sa inyo, si Henry sa DZRH. Henry, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Ma'am, meron ako mga itatanong pa sa inyo mga bago ninyo mga proyekto at mga ginagawa dyan sa DSWD. Pero, teka muna, patulungan nyo nga kami kasi talagang, siyempre, mga 4-piece naman ay siguro kung nababasa nila o maaaring nababasa nila, sumasama din siguro ang loob nila pagkat para bang masyado silang nasisisi doon sa yung bill nila sa kuryente binabayaran ng ibang mga taxpayer. Pakipaliwanag nga ninyo ito. Totoo ba ito? Paano ba ito nangyari at bakit may ganito? Well, Henry, meron tayong tinatawag na lifeline rate subsidy. Ito po ay pinatupad ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Isa po sa mga benepisyaryo nitong lifeline rate subsidy ay ang mga Pandawi Pamilyang Pilipino program. Ang layunin naman nito ay matulungan nga yung mga mahihirap nating mga kababayan para hindi na nila sipin masyado yung kanilang mga babayarin sa kuryente. At yung conditional cash grant na tinatanggap nila ay gamit para sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak, particularly on education and health. Apo. So, aside from the 4-piece, of course, may mga ibang mga sektor, kagaya ng mga elderly people, yan, sila rin yung mga benefit from this energy lifeline rate subsidy. Opo. Yung lifeline rate na yon ay nakakabit na sa buwan ng bill na binabayaran ng mga Meralco consumers. Actually, ganito ang process, Henry. Opo. Yung pong mga meron tayong data sharing agreement with the ERC and the DOE. At ang ginagawa po dito, natutukoy nila kung sino yung mga 4-piece beneficiaries na ang konsumo ay hindi higit sa 50 kilowatt per hour per month. Apo. So, dahil nga na may cross-referencing ng data, so natutukoy na nila sino yung mga consumers, mga nagbabayad Meralco, and ganun lang yung consumption. Now, automatic na nag-a-apply yung diskwento. So, halimbawa, for sabi mo ng 40 kilowatt per hour yung consumption, yung 4-piece beneficiary, 100% discount ang binibigay sa kanila. Ibig sabihin, wala po silang babayaran. That's quite understandable, di ba, Henry? Kasi malamang yung 4-piece beneficiary, ang appliances lang nila ay electric fan, ilaw, charger ng yung ilaw, charger ng cellphone, kaya mababa yung kanilang konsumo. Okay. Ngayon, para naman dun sa mga 4-piece beneficiaries na ang kinukonsumo ay nasa hindi higit sa 75% yung consumption per month o kilowatt per hour per month. Meron naman silang 30% discount. Automatic din yan na mag-a-apply. So pagpunta nila sa, halimbawa, sa distribution utility provider, dun sa provider nila, kasi hindi lang naman po yan sa Meralco, mag-a-apply na yung discount. Now, kung halimbawa naman, Henry, ang konsumo nila ay hindi hihigit sa 100 kilowatt per hour kada buwan. Sorry, let me just correct. 51 to 70 kilowatt per hour, 35% discount. Okay. Ngayon, kung ang konsumo ay nasa pagitan ng 71 to 100 kilowatt per hour, 20% discount. Okay. So kapag nagpunta sila at magbabayad ng kanilang bill, naka-apply na po iyan, yung diskwento because of that system that we initiated with DOE and the ERC. Apo. Yun nga po ang tanong, Asek, yung discount, ibig sabihin, in other words, wala silang babayaran. Sino ang nagso-shoulder noon para sa kanila?
Okay, ito po yung lifeline rate subsidy ay na ano po yan, na kumbaga parang sa bawat consumer o sa bawat miyembro at nagbabayad nga po ng kuryente, merong pong naidagdag doon sa kanila pong monthly o sa buwan ng electrical bill. Kaya halimbawa ako, Henry, ako nakita ko doon sa aking latest electricity bill nasa mga 0.24 centavos. Yung pong aking contribution for the lighting rate subsidy. Dagdag ko rin, Henry, ito po kasing four-piece beneficiaries natin, nasa mahigit 130,000 of the more than 3 million households na have access po nitong lifeline rate subsidy. Okay. So kung so sa madaling salita, kung ito'y ganoon ang scheme, napapakarga yung kanilang bayarin sa mga consumer ng Meralco kagaya natin na merong mas malaking kapasidad at mas malaking konsumo ng kuryente at may magandang kaunting pinagkakakitaan o kabuhayan. Opo. Ngayon, yes, umaabot ba yan, ma'am, ng ano? Mayroon bang inaabot ba ng mga 100, 200 piso yung kada buwan? Yung ganyang nasa-subsidize? Wala pa akong nakitang ganun kalaking halaga kasi may certain percentage yan of your monthly consumption. May may formula na ginagawa yung DOE and ERC at yung mga distribution utility. So baka mga ano lang naman yan. Siguro sila mas makakapag-explain ng computation. Pero more or less, siguro mga kuwan lang yan, mga 50 pababa pesos. Tansyado yan ang maaaring ganyan ang estimate natin, ano? Siguro kung kasi depende nga sa konsumo mo rin ng kuryente, Henry. So kung mataas ang iyong consumption, mataas ang iyong babayaran, so medyo may depende kasi doon sa consumption. Kasi kung halimbawa ako ang monthly consumption ko to less than 2,000 pesos, makikita mo na 24 centavos lang. So again, depende doon sa consumption. Ma'am, ako kasi personally, naiintindihan ko yan at ako naman ay wala akong walang masamang tinapay yan sa akin sapagkat may mga kamag-anak din ako, may mga kaibigan ako na mga miyembro ng four-piece. At kumbaga, tulong ko na rin ito sa kanila. Kaya lang, dun sa iba naman, ang katuwiran na, teka muna naman, sa hirap na ito na ng buhay, bakit hindi ang magbayad niyan ay DSWD galing sa government fund? Bakit kinakailangang ipasa yan sa mga consumer? Actually, siguro nga DOE can best explain this, but ito po ay programa na naka-anchor sa isang batas. Ayan. At ito po ay, of course, sumusunod po tayo doon sa mga umiiral na panuntunan. Kami po, ang naging role ng DSWD sa implementasyon ng batas na ito is to provide DOE and ERC with the list of four-piece beneficiaries. And that is exactly what we did. In fact, sabi ko nga, Henry, nag-ano rin tayo, nag-execute din tayo ng data sharing with the DOE and the ERC to provide the information needed for DOE and ERC to implement this program. Okay, sige ma'am. Well said on that part. Ma'am, yung cooling system, meron lang ako binasang news item kanina. Ano ba ang kuha nito? Ano ba ang ang latest na rito? Parang kung tama ba yung pagkakabasa ko, kayo ay technical and kumbaga concept lang inyong assistance. But the funding will come from the LGU, ma'am? Tama ba? Di ba, Henry, ngayon kasi mainit yung panahon, diba? And mataas yung mga heat indices as reported by Pag-asa in particular areas. Ngayon po, ang DSWD kasi ay ang lead ng camp coordination and camp management cluster as part of the response cluster under the NDC.
So, kapag may mga, alam nyo, napunta po tayo sa Albay last week at nabisita natin ang isang evacuation center. Nakita natin, mainit yung lugar. Compounded yung disaster risk. Sila ay nakakaharap ng experience ng mga epekto ng pagputok ng mayon. Nung over the weekend, nagkaroon ng ashfall. And then, mainit pa yung panahon. So, compounded yung disaster risk. Kaya ang sabi natin sa DSWD, we need to instigate the enhancement of the Joint Memorandum Circular on camp coordination and camp management. Na DSWD po ang nangunguna. Bakit po mahalaga ito? Kasi kinakailangan natin na protektahan yung ating mga vulnerable sectors who are displaced by disasters. Dapat po maiwasan natin yung heat exhaustion and matiyak natin na may mga cooling areas nga po sa evacuation camps. And tama yung nabanggit, nung pinag-usapan namin kanina ni Val ito, dapat meron tayong mga cooling systems and ang pagsasaayos ng evacuation camp to integrate nga insulation mechanisms and proper ventilation is for us to provide technical assistance to the local government unit. So kaninang umaga, we had a discussion with DepEd, DILG, and DOH, pati nga po Pag-asa, so that we could come up with mechanisms to make those activities or efforts institutionalized. Ano po ang ibig sabihin? Ano ang direktiba ng DSWD? Kailan dapat ito maipatupad? Sapagkat ngayon matagal-tagal pa ang bago magtaglamig Yes, tama po yan. So, minamadali natin yung pag-enhance doon sa Camp Coordination and Camp Management Joint Memorandum Circular. Target natin next week matapos na yung submission ng comments. Nang ngayon, ma-formalize yung agreements and then we could issue the amended guidelines as soon as possible. Henry, minamadali rin na talaga natin ito, nakatutok kami dito sa Disaster Response Management Group because we want to address yun nga pong mga issues na kinakaharap ng ating mga internally displaced persons, lalong-lalo na yung long-term exposure to persistent high temperatures. Paano kaya, ma'am, kung ang maging katwiran ng mga LGU wala ho kaming additional fund for that sapagkat di naman namin napaghandaan yan, hindi namin priority yan. Baka po pwede pong NDRRMC muna o DSWD muna ang sumagot. Paano pag may kanyang mga dahilan? Well, of course, ito naman ay pag-uusapan din sa sa response cluster and then sa NDRMC. And these are the considerations that we will also tackle because tama po ito, tama po yung nabanggit mo, Henry, baka pwedeng i-reason out kasi na hindi na in-consider ito doon sa budget for the current year. Yeah. So, so titignan natin how we could help also yung mga local government units, especially now, halimbawa dyan nga sa Bicol region, paano natin matulungan because nandun na yung mga evacuation centers. Some pa rin naman, pinagpaplanuhan pa paano pa ma-enhance yung evacuation center. So, while we're addressing what's currently encountered or faced by internally displaced persons, itong ginagawa na natin ay looking forward din doon sa mga iba pang mga compounded disaster risk na kakaharapin natin in the future. Maganda na naghahanda tayo, prospective yung ating approach, but mahalaga kasi na ma-address din natin yung nangyayari ngayon dyan sa Bicol. Tsaka the concept itself and the intention is very noble Dapat ito talagang sa lalong madaling panahon. Kaya lang siyempre funding nga ang medyo malaking requirements. Pagkat cooling system, malaki-laki ang budget dito. Pag plus yung magiging build din ito sa kuryente. Baka ito yung... But anyway, mapag-uusapan nyo naman at alam ko pag maganda naman ang intention na ganyan makakahanap ng pondo ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Siguro by this time ang priority lang talaga yung Bicol muna at saka yung ibang mga may mga nasa evacuation center pa. Yes, tama.
Kasi halimbawa doon sa Canlaon din, Yeah. Oo nga pala. meron din tayo yung mga Oo. na-evacuate and still inside evacuation centers kasi nailayo natin sila from the Oo. permanent danger zone. So ganun din dito sa Bicol region. So Baka- we're looking at both areas so na pwede nating immediate yung maging action. Baka ma'am, isahan na lang kasi may cooling system, baka mayroon din pangangailangan kasi pagkatapos ng tag-ulan, tag-init tag-ulan na yan eh. Siyempre, magiging problema naman natin yon yung malinis na tubig, yung walang mga lamok, maaayos na palikuran ng mga evacuation center. Baka pwede ma-integrate na yung cooling sa sanitation, ano? Sa sanitation para Yes, para isahan na lang. Actually, Henry, yung water and sanitation health facilities naka-integrate na sa ating yun. coordination and camp Very management good. guidelines. Very So, good. that in place. Tapos yung deployment ng ating mga water tanks, ginagawa din natin yan, Henry. In fact, dun sa Region 5, meron tayong naka-deploy ngayon na parang mobile water refilling station. Ganun yung concept nun eh. To ensure that there's steady water supply for our internally displaced persons. So some measures are already being implemented. I-enhance lang natin further para ma-integrate niya yung heat emergency planning. Kung sa bagay naman, with all due respect sa LGU, this is it should be the utmost priority sapagkat constituency nila ang naririyan at at nasa balag ng alanganin at kayo naman sa DSWD palagi meron kayong pinagkakaloob na alalay. Mas maganda na nga ito na mapag-usapan na at ng once and for all ma-address na ito. Asek, salamat ng marami sa inyo for joining us. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Henry. Magandang hapon. Thank you. Salamat. Si Asik Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Doon sa kwan lang, doon sa bill ng kuryente, ako kasi siguro, baka sabihin ninyo, mabuti ka Mr. Uri, maganda trabaho mo. O yung ibang nakikinig sa atin, o yung ibang mga kapitbahay ninyo na sinasabing, hindi, hayaan nyo na, kakaunti naman ang bill na isasubsidize natin. Malinaw ho kasi yung bayarin ng mga porpis na mahihirap, talagang hirap na hirap. Tayong consumer na nagbabayad ng malaki-laking kuryente kada buwan, nasa bill na natin yun yung lifeline rate na yan eh. Ganito na lang, isipin na lang ninyo siguro kung 50 pesos to 100 lang naman yan. Mahirap, masakit, mahirap ang buhay. At saka siguro, sabihin niyo, hindi naman napupulot lamang yung 50 pesos at saka 100 eh. Kanya lang isipin na lang natin ang biyayang ibabalik sa atin ng Panginoong Diyos pagka po tayo. May kasabihan naman na lagi tayo, di ba? Help is wealth. Ang pagtulong ay kayamanan. Ang taong mabait lalo pong pinagpapala. Yan lang nang lagi nating isipin. Hindi naman kasalanan ng mga yan na sila'y totoong nasadlak sa kahirapan eh. Maaaring may iba talaga na tamad, may iba talaga na walang diskarte, may iba talaga na kulang sa pagsisika, pero naandyan na ho yan eh. Unawain na lamang po natin sila at tulungan. Sa halip na sila ating pakabatikusin at pakalabardahin sa napakaliit lang naman. Minsan nga, hindi ba? Tayong may mga trabaho, kakain tayo sa restaurant, nagtitip tayo. Laki ng binibigay nating tip, di ba? Minsan tayo bibili ng mga minsan kung ano-ano sa mga online shopping, nagkalat na lang sa bahay, hindi pa nga nabubuksan yung iba, may paparating namang parcel. Yung mga ganyan lang bagay, isipin na lang natin na baka sa panahong itong kinakailangan nating dumamay sa iba, damayan natin. Kanya lang ang panawagan din namin sa ating mga policy and lawmakers. Kung po pwede na may revisahin din ninyo yung batas, baka naman kinakailangan ayusin ninyo at ilagay ninyong parang isang malaking anong tawag riyan, kargo ng gobyerno ito sapagkat dapat talaga naman ay sa pondo ng gobyerno ito kinukuha. Pero dahil nga nasa batas na, hindi pa naman naaayos, di pagtyagaan muna nating tulungan yung mga porpis beneficiaries. Pero lawmaker please, rebisahin ninyo ito. Huwag ninyong sa amin kunin yung kwan. Ang dami natatapon natin sa korupsyon. Hindi ba? Dami-daming nawawala. Yung flood control fund na yan. Bilyones, 56 billion daw yung kickback ni Romualdez at saka ni Saldico. Wala pa namang napapabalik na buhat doon sa
kanilang kinikbak na yon bago mabawi yung bago mabawi yung kanilang mga pinagkukuhang yun sa pondo ng gobyerno, hindi ba? Lawmaker please, yun ang aming apila naman sa inyo. Huwag nyo nang masyadong dagdag pahirap pa sa mga pinagnanakawang mga mamumuwis na tao. Ang dami-dami na naming kinuha ninyong buwis na mali-malitahan lang at sinuba lang ng mga ganid sa gobyerno eh. Kayo na lang ang ano niyan. Baka po pwedeng yung 4-piece. Ito na lang. Baka pwedeng yung 4-piece bill. Ang magbayad na lang yung mga congressman. 'Di ba? Sa bill ng mga congressman sa bahay, sa opisina, doon na lang ikarga yung 4-piece bill. Huwag na sa amin. Yung mga 4-piece, yung mga congressman mas malalaki naman ang kinikita. May sinasahod na, may sinusweldo pa. Baka po pwedeng sa kanila na ninyo ikarga yung mga bill ng mga 4-piece na yan. Total naman, ano ba, baka nga yung kahit 5,000 siguro ang bill ng 4-piece na yan, tatawanan lang ng mga yan Diba? Doon yung kunin, lawmakers. Baka po pwedeng magkaroon ng provision doon sa batas na lahat ng 4-piece sa bawat distrito ng isang congressman ang magbabayad ng bill ng kuryente ng 4-piece ay yung opisina ng congressman. Galing mismo sa sweldo ng congressman, di ba Kuya Don? Ganon. Wag yung kami na lang, palagi na lang kahirap-hirap. Sus Maria Joseph. Lagi na lang sa amin ang hirap, sa inyo ang sarap. Mga tinamaan kayo ng Balansyado! 6:02, babalik po tayo. This time check is brought... Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang talaga. Sa ngayon doon sa sinasabi natin, ipasagot natin sa mga congressman ang bill ng kanilang mga constituent na 4-piece. Dahil sila ang maraming pera, sila ang malaki ang sahod, sila ang malaki ang kabuhayan. Ano ba naman sa kanila yung kung halimbawa ang 4-piece sa lugar nila ay mga 1,000? Siguro sa buong distrito, baka hindi lang. O sabihin na natin mga 20,000 ang 4-piece sa kanilang nasasakupang distrito. Kung 100 ng kada buwan ng mga yan, di ba? Magkano ba yung 20,000 times 1,000? 200,000 ba yon? 20,000 times 1,000 pesos. O di 200,000 yon kada buwan, di ba? Tama ba? Magaling ba ako sa math? Okay, baka mali. O di kayang-kaya na yan, di ba? Wag lang kukunin sa MOOE ng mga congressman. Bush din ang tao yun. Sweldo ng congressman. Diyan nyo kuhanin ang pambayad sa 4-piece. Total naman, nalulukluk kayo dahil din sa mga sabi siguro na nakikinig kay Kong, magandang project yun. Sabihin natin, tayo na lang magbabayad ng 4-piece bill ng ating mga constituent. At siguradong iboboto ulit tayo ng mga yan darating na para napasama pa yung suggestion natin. Anyway, kahit basta makakatulong sa mahihirap, pait na yan. Balance! Yan naman na magaling na yan. Dumako na tayo sa mga report. Pilipinas at Vietnam, target ang pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. RH number 14, Left Narciso ulit. Henry, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na mas palakasin ang kooperasyon, partikular sa kalakalan at iba pang usaping pang-ekonomiya. Ito'y matapos ang bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Le Minh Hoong sa sideline ng ASEAN Summit dito sa Cebu. Partikular na sinang-ayunan ni na Pangulong Marcos at Hoong ang pagtatatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Layo nitong matiyak ang matatag na supply at mapalakas ang seguridad sa pagkain ng dalawang bansa. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagtugon sa transnational crimes, kabilang ang scam hubs at human trafficking. Gayon din ang pagtutulungan sa sektor ng turismo. Kapwa nagpahayag ng kumpiyansa ang Presidente at Prime Minister sa matagumpay na bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam na tumagal na ng 50 taon. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Len. Samantala, resolusyon na kumukundi na naman kay Congressman Leandro Leviste pinagtibay ng mga Batangas Congressman. RH number 12, Milky Rigunan. Milky. Kinundina ng mga kongresista mula sa Batangas ang anilay malisyoso, irresponsable at walang basehang alegasyon ni Representative Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas laban kina Executive Secretary Ralph Recto at may bahay na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa House Resolution 994, nagpahayag ng pagkiisa at suporta ang mga mamabatas para sa mag-asawang Recto matapos ang privilege speech ni Leviste noong May 5. Pinangunahan ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang pagsusulong ng resolusyon at pinirmahan ng mga kapwa Batangas representatives na sina Amado Carlos Bolilla, King George Colliantes, Beverly Rose de Macuja at Jervil Luistro. Binigyang diin naman ito na ang mga nabanggit na anomalya sa Batangas ay walang competent, verifiable o documentary evidences at sa halip ay puro anonymous ang pinagmulan. Anila hindi rin dapat inaabuso ang parliamentary immunity sa bawat kongresista para isulong ang pansa
sariling interes. Bagay ang asal ni Leviste ay grave misuse of legislative authority at mistulang naging takapagpakalat umano ng fake news. Naniniwala ang mga Batangas lawmakers na politika ang nasa likod ng privilege speech ni Leviste at ang layunin ay siraan ng ilang dekadang record ng mga rekto sa Batangas. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Ako, maligalig ito. Alam mo ninyo, hindi nyo naman itatanong, itong mga rektong ito talagang ang Claro Recto Senior ay tubong Rosario, Batangas at ang kanyang asawa naman ay galing sa angka ng mga Mayo na Tagalipa. Yung Claro Recto Senior na lolo, kung di ako nagkakamali, lolo sa tuhod na ito ni E.S. Ralph Recto yung Claro Recto Senior, tubong Rosario, Batangas yun. Tapos yung kanyang lola ay Tagalipa, Mayo. Sa Mayo ang apelyido. Yun namang Leviste ay galing ho ng Malbar, Batangas yan. Yung kanyang lulahin, kanununuan, lulahin ng ni Leandro galing sa kanyang tatay, sa side ng kanyang tatay ng mga Leviste, taga Malbar yan. At ang, kung di ako nagkakamali, yung kalula-lulahan itong si Leandro ay anak ni dating General Miguel Malbar. Kanya na iyo ang Rosario, akin na Malbar yata Ige. Yan ang kung di ako nagkakamali kwento. Tama ba, Ate B? Tama ba, Senator Loren? Ang mga rekto ay galing sa Rosario at saka sa Lipa. Ang mga Leviste naman ay galing sa Malbar. Yan ang kunyan. Ayan ang history niyan, dalawang yan, Kwan. Pero dito daw sa Diyosa, dito pala sa Maynila, magkatabi ang magkasunod ng Recto at saka Ligarda. Tama ba? Kaya pag naligaw ka sa Recto, dumiretso ka lang ng Ligarda, hindi ka maliligaw. Samantala, DMW tiniyak naman ang proteksyon at tulong sa 7 sugatang Pinoy seafarers na tinamaan sa drone attack sa Strait of Hormuz. Noche Kakas, Noche. Kuya Henry, tiniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac ang proteksyon at assistance para sa 7 Pilipinong marino na sakay ng container ship na San Antonio. Kasunod ito ng drone attack sa Strait of Hormuz noong Martes ng Mayo 5. Ayon kay Secretary Capdac, lahat ng 7 Pilipinong tripulante ay nakaligtas sa insidente at kasalukuyang nasa ospital. Sa 7 sugatang marino, 4 ang nagtamo ng mga minor injuries habang 3 ang nasa intensive care treatment. Ayon pa kay Capdac, sa pamamagitan ng Migrant Workers Office ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng ospital upang subaybayan ang kondisyon ng mga sugatang seafarers at upang matiyak rin na makakatanggap sila ng tamang atensyon medikal at pangangalaga. Muling pinagtibay ng DMW ang pangako na pangalagaan ng Pilipinong marino na apektado ang security sa karagatan sa buong mundo. Diin pa nito ang patuloy na mahigpit na monitoring ng pamahalaan sa sitwasyon at mga kinakailangang tulong sa mga marino at kanilang pamilya. RX-07 na Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. Pero madagdagan ko lang yung sinasabi ko tungkol doon sa doon sa kwento ng mga rekto tsaka ng mga Leviste. Mga barakitok pare-pareho yan Nako lalo na ho yung tatay ni Leandro, si dating Governor Tony Leviste. Pero dyan sa Batangas, may mas barako pa riyan. At may mas sikat riyan. Taga Nasugbo. Dastas ang apelyido. Kilala mo ba yun, Diyosa? At ang gusto mo yung pumunta rito at magdala ng merienda. Si Eric Dastas. Mas sikat yun. Walang pinatbat yung mga rekto at saka yung mga Leviste riyan. Sa apelyidong Dastas dyan sa Nasugbo. Lalo na dun sa pinakamakisig riyan sa Nasugbo. Si Kuya Eric Dastas. Walang panamaya. Mga taga Batangas, baka akala ninyo Leviste lang at rekto, nagbabanggaan di at matatapang at mga barako riyan. Dastas. Si Eric Dastas. Pag yung si Eric Dastas nakakandidatong governor diya sa Batangas pihong kayo ilipol lahat diyan. Haplit kayo riyan lahat.
Kuya Eric Dasta, sabi ni Ate Josa Cruzat. Ay batanggin niya rin. Taga San Juan na rin, magparamdam ka raw. Samantala sa probinsya, mahigit na 2.8 million na smuggled cigarettes nasa bat sa 85 operasyon sa Davao City. June Soter, Action Radio Davao. June! Umabot sa mahigit 2.8 million halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam ng Davao City Police Office sa 85 anti-smuggling operation na isinagawa mula Marso 30 hanggang Abril 30, 2026 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Peter Bauzon Madria, City Director ng DCPO. Pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa smuggling sa pamamagitan ng sunod-sunod na operasyon at mas mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies. Ayon sa DCPO, tinatayang nasa 2,837,785 ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo sa naturang mga operasyon. Binigyan diin ng kapulisan na ang smuggling ay malaking banta sa lehitimong negosyo, kita ng gobyerno at kaligtasan ng publiko dahil sa pagkalat ng mga hindi rehistrado at hindi regulated na produkto. Sinabi ni Police Colonel Madria na mahalaga ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga ahensya sa paglaban sa organisadong iligal na aktibidad. Tiniyak naman ng DCPO na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon laban sa smuggling at iba pang krimen upang maparatili ang seguridad at kaayusan sa Davao City. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Maraming salamat, June Soter. Samantala, dumako muna tayo sa ibayong dagat. Kaso ng hantavirus patuloy na tumaas sa Argentina, kung saan nagsimula ang paglalayag ng cruise ship na may nahawahang pasahero. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie. Iniimbestigahan na ng mga opisyal at medical experts sa Argentina kung sa kanilang bansa nagsimula ang outbreak ng hantavirus sa MV Hondius cruise ship na nagresulta sa pagkamatay ng 3 pasahero nito. Nagsimula na ang contact tracing sa Argentina kung saan nasa 101 ang hantavirus infection ang naitala simula noong June 2025. Ang uri ng hantavirus na nakita sa South America ay tinatawag na Andes virus na posibleng magdulot ng severe lung disease at maaaring maipasa sa kapwa-tao na siya ring naitala sa Argentina. Kadalasang nagmumula ang hantavirus sa mga infected na daga at nahahawa ang tao sa pamamagitan ng paglanghap ng nunuyong ihi o dumi nito. Sa ngayon, inaalam na ng otoridad ng Argentina ang lahat ng lugar na pinuntahan ng pasahero at mga crew ng naturang barko, gayon din ang naging travel route ng mag-asawang unang nasawi sa virus. Magpapadala naman ng genetic material mula sa Andes virus ang Argentina sa Spain, Senegal, South Africa, the Netherlands at United Kingdom para madetect na rin nila ang naturang sakit. Bagamat pinawi ng WHO o World Health Organization ang pangamba sa mala COVID-19 pandemic dahil sa hantavirus, nagpapatuloy pa rin ang pagmonitor at pagtugon ng mga eksperto sa outbreak nito sa cruise ship at sa Argentina. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie. Nako, ano naman ito, Josa? Queen of all media, Chris Aquino, muli daw nag-positive sa COVID-19. Meron pa bang COVID-19, Josa? Balita mula kay Josa Cruzat sa Showbiz. Josa. Muling nagpositibo sa COVID-19 ang Queen of all media na si Chris Aquino. Ilang araw lamang matapos ang kanyang huling hospitalization. Sa kanyang Instagram story, ikinuwento ni Chris na nagsimula siyang makaramdam ng mga sintomas noong nakaraang linggo, kung saan ibinahagi rin niya ang larawan ng isang antigen test kit na may 2 linya bilang patunay ng kanyang kondisyon. Ayon kay Chris, muli siyang nakaramdam ng matinding panghihina isang araw matapos siyang sumailalim sa methotrexate injectable chemotherapy na sinundan na ng pagkakaroon ng lagnat. Sa isa pang larawang ipinost ng aktres, makikita siyang nakahiga sa kama habang tinuturukan ng kanyang medical staff bilang bahagi ng kanyang patuloy na gamutan at lunas sa kanyang mga iniindang karamdaman. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa. At ngayon, makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono.
Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! At eto na, mamigay na tayo ng tumataginting. Kamal-kamal, kimpal-kimpal na 500 pisong nakasilid sa maleta. Para kay Melanie Aranda ng Rosario, Batangas. Melanie, magandang hapon. Hello. Hello po, magandang hapon po. Aba, saan ka sa Rosario ka? Mayuro po. Mayuro. Ay, hindi ko napaka-banas diyan ngayon, ano? Oo, sobrang tindi ang init. Kutsarahin mo at napakainit. Para sinasalaban eh. Oo, para sinisilban nga naman. Ay, sige. Kayo lagi nakikinig sa DZRH. Yes po. Ay, siya. Ang aking tanong ay Digger na ano ang radyong himpilan ng radyong kauna-una sa Pilipinas, una sa Pilipino, yung una pa sa mga taga Rosario, Batangas? DCRA, Yeah. 1939. Aba, talagang may 1939 pa bigyan mo nga ito, Diyosa, ng 539 para... Melanie, salamat ha! Salamat! Thank you po. Ayun, si kabayang Melanie ng Rosario, taga Mayuro ko, napakabanas nga naman doon sa kanila. Pasarap ng halo-halo, pero taga Batangginyo ko. Ay tunay namang kainitang pipitik na kapimbara ko pa rin ang hanap Salamat po. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Ay lagi naming paalala sa inyo ha. Kung gusto nating umasenso sa buhay, manalig sa may kapal. Huwag gagawa ng masama, bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Nangalan ni Karen Oyong at ni Josa Cruzat. Ako po si Henry Uri ng Tabayanan ng Usapang Legal. Bye! Balansyado!